Hello sa lahat, kung nalilito ka or hindi alam kung dapat ba mag-file ng income tax dito sa Pilipinas, hindi ka nag-iisa. So una sa lahat, ano nga ba ang income tax? Ito ay isang uri ng buwis or tax na ipinapataw ng gobyerno sa mga individuals or entities tulad ng mga partnership, corporation, and others na based sa kung magkano ang kanilang kinikita. Sa Pilipinas, mas mataas ang kinikita mo, mas mataas ang iyong tax rate. Maliban na lang kung ikaw ay qualified for income tax exemption. Pero paano nga ba ma-qualify for income tax exemption? So sa video na to, pag-usapan natin ang mga kategorya ng mga qualified for income tax exemption dito sa Pilipinas. Unang-una ay ang mga minimum wage earners. Sila ay mga empleyado na binabayaran ng minimum wage or mas mababa ayon sa itinakda ng regional wage boards. Based sa trade law, ang minimum wage earners ay ganap na exempted sa pagbabayad ng income tax. Although, take note, maaari ka pa rin magkaroon ng ibang deductions tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Halimbawa, isang empleyado na nagtatrabaho sa Metro Manila ay may daily rate na 610 pesos. Ayon sa DOLE, ang minimum wage rate sa Metro Manila effective July 2024 ay may range na 608 to 645 pesos. Kaya qualified as minimum wage earner ang empleyado. Take note na kahit minimum wage earner ang empleyado, possible pa rin po na magkaroon ng deductions tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. So, para sagutin natin ang mga katanungan, magkano ang deduction for income tax? Ang sagot ay 0 dahil ang sweldo ng isang minimum wage rate earner ay exempted sa income tax. Sa pangalawang tanong naman, ang net take-home pay naman pagkatapos ibawas ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig ay 14,667. Sunod naman ay ang mga senior citizen at mga persons na may kapansanan o persons with disability. Kung ikaw ay isang Filipino citizen na may edad na 60 years old pataas o may kinikilalang may kapansanan sa ilalim ng Magna Carta for Disabled Persons, maaring ma-exempt sa income tax. Pero ito ang kondisyon. Applicable lang ito kung ang iyong source of funds ay galing lamang sa pension or ang compensation ay hindi lalagpas sa minimum na taxable income. Halimbawa, isang senior citizen ay nakakatanggap ng monthly pension galing sa SSS ng 8,000 pesos, while kumikita siya bilang isang consultant ng 10,000 kada buwan. Ang tanong, required ba siya magbayad ng income tax sa kanyang pension at sweldo? Ang sagot ay hindi. Ang mga natatanggap na government pension from SSS or GSIS ay hindi subject sa income tax. In terms naman sa sweldo niya as consultant, dahil hindi umabot naman ng 250,000 ang kanyang income, 0 ang kanyang income tax due. Similar sa example natin kanina, pero sa example natin, ay isang PWD na qualified under disability benefit ng SSS. Kaya ang kanyang monthly pension galing sa SSS ay hindi din subject sa tax. At dahil hindi umabot sa 250,000 ang annual income niya bilang isang freelancer, 0 ang kanyang income tax due. So pag-usapan naman natin ang mga persons na may sahod na 250 and below. Sa ilalim ng trade law, ang mga sumisweldo ng mas mababa sa 250,000 sa isang taon ay hindi kinakailangan magbayad ng income tax. Halimbawa, isang individual ay nagtatrabaho at may monthly na sweldo na 20,000 pesos. Assuming na meron din siyang mandatory contribution sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, magkano ang kanyang income tax due sa kanyang salary sa isang taon? Ang sagot ay wala. Based sa trade law, kung ang annual salary ay below 250,000, 0 ang kanyang income tax due. So kung na-hire ka na or matagal nang nagtatrabaho, pwede mong panoorin yung video ko kung paano mag-fill up or intindihin ang BIR Form 2316. Yung video ay nandito at nasa description ng video na ito. And let's not forget our modern day heroes, our overseas Filipino workers or OFWs. Kung kumikita ka sa labas ng Pilipinas bilang isang OFW, ikaw ay hindi obligado na magbayad ng income tax sa perang kinikita mo sa ibang bansa.
So ito ay magandang paraan upang suportahan ang mga pamilya ng mga OFW dito sa Pilipinas. Take note na only earned income from abroad ng mga OFW ang magiging hindi subject sa income tax. Yun nga lang, ang mga earned income naman dito sa Pilipinas, gaya ng mga businesses nila, ay magiging subject na sa income tax. Halimbawa, isang individual classified as an OFW ay kumikita abroad ng 600,000. In addition, meron din siyang maliit na bakery business sa Pilipinas na kumikita naman ng 300,000. Ang tanong ay, required po ba siya magbayad ng income tax sa kita niya as OFW at paano naman yung business niya dito sa Pilipinas? Ang mga sagot ay, she is not required to pay income tax entirely as an OFW. Pero, yung business dahil ito ay kumikita sa Pilipinas, ito ay magiging subject sa income tax. Take note, kung below 250 po ang kita ng business, wala din pong babayaran na income tax. Ang mga cooperatives na rehistrado sa BIR and Cooperative Development Authority ay exempted sa income tax dahil itinaguyod ito not primarily for profit pero para sa mutual benefits ng mga members. Take note na dapat kung gusto nilang ma-exempt sa income tax, ang transaction ng mga kooperatiba should be among members only. So conversely, kung ang transaction na nila ay sa mga hindi members ng cooperative, maaari na itong maging subject sa income tax. Halimbawa, isang cooperative na registered sa BIR and CDA ay nagbibigay ng financial related services primarily for providence purposes sa mga members lamang. During the year, ang kooperatiba ay may reported na 10 million pesos interest income. So, ang tanong ay, masasubject ba sa income tax ang kita na 10 million? Ang sagot, considering na duly registered sa BIR and in good standing ang co-op sa CDA and also ang lahat ng transaction nila ay sa mga members only. Kaya exempted ang co-op sa income tax, kaya ang sagot ay 0. Sa pangalawang example natin, paano kung ang co-op ay nagbebenta din sa mga non-members? Paano naman ang tax computation? Ang sagot ay liable na sa income tax, percentage tax, and other national internal revenue taxes sa gross sales related sa non-members. Pero sa mga members naman, ito ay exempt from taxes. So, kung miyembro ka ng isang kooperatiba or balak ninyo magpatayo ng isang co-op, malaking benepisyo ito para sa inyo dahil possible din pong ma-exempt sa pagbabayad ng percentage tax, VAT, documentary stamp tax, at iba pa. So to emphasize, para magkaroon ng income tax exemption ang kooperatiba, dapat registered ito sa BIR at good standing ito sa Cooperative Development Authority. And also, ang kanilang transaction ay among members only. So kung gusto nyo matutunan ang taxability ng mga kooperatiba, pwede nyo panoorin yung more detailed discussion ko on this matter. Yung link ay nasa description ng video na ito. And that's it. So yan ang mga categories and qualification para makakuha ng income tax exemption dito sa Pilipinas. So isa ka ba sa mga pwedeng mag-qualify? Pwede mong i-check sa BIR at sa mga tax professionals para i-confirm kung pwede ka nga ba ma-qualify for income tax exemption. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and family nyo at mga tao na nangangailangan ng information na ito. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.